Kuya Kim. Big brother, ikaw ba yan? Oo, Kuya Kim. Ikaw ngayon ay binibigyan ko ng ito. Ano po yun, big brother? Mission mo magturo ng kapasitans at dielectrics. At pag natapos mo ito, isang katipalan mag-iintindi. Chacha, ikaw pala yan. Ano ginagawa mo dito? Namamasyal lang po. Alam mo ba, may mission ako ngayon. Gusto mo ba sumama? Sige po. O tara! Tayo. Ate! Alam mo ba kung ano ang capacitor? Ang capacitor, ito siyang electrical device na halos lahat ng electronic devices ay meron. Para siyang isang container. Tulad ito. Ito? Oo. Meron yan? Hindi, may ahalin tulad natin ng capacitor sa container na to. Kung makikita mo, di ba, merong tubig na nilalagay sa container na to. Ang capacitor, nag-store siya ng energy. At yung energy na yon, may ihahalin tulad natin dun sa tubig na nasa loob ng container. Okay? Tapos, yung energy na na-store sa loob ng capacitor ay ginagamit in case na mawalan ng kuryente dun sa circuit. Halimbawa, naubusan kayo ng tubig dito sa tindahan nyo. Gagamitin nyo tong tubig na nandito sa container nyo para i-consume siya, di ba? Ganon ang silbi ng capacitor. Parang yung energy na na-store sa kanya, yun yung gagamitin ng device kung sakaling mawawala ng kuryente. Ano ba yun? Galing. Ate, alam mo ba kung ano ang dielectric? Ano yun? Ang dielectric naman ay nagpapataas ng capacitance ng capacitor. Kung mataas ang capacitance ng capacitor, maraming energy may store sa kanya. For example, itong container na to, kung lalakihan natin siya, mas maraming tubig ang mailalagay sa kanya. Di ba sinabi natin kanina, yung tubig na mailalagay sa container, may alin tulad natin dun sa energy na na-store sa capacitor. So, kung mas malaki yung container mo, mas maraming tubig ang mailalagay mo. Gaya nito? Pwede ba buhat ito? Makuha. Oo. Tingnan ate. Mas malaki yan dyan, di ba? Yan ate. Nakuha mo. Yes. Chacha, ano na gusto mo? Drink po. O, ate, bigyan mo kami nito. Sige, Chacha, mag-internet tayo. Alam mo ba, Chacha, na isa pa ang application ng capacitor ay sa computer na yan? Oo, nagagamit siya lalo na kung multitasking. Ayan, ate, alam mo ba na merong capacitor sa computer na to? Walang pinalalaman. Pwede mo ba ang paniwala sa akin ano yung kapatid? Kasi ate, pag multitasking or maraming applications na bukas sa computer, nag-require siya ng maraming energy. Hindi
kaya yung outlet lang, yung energy na kailangan para masuportahan yung mga applications na bukas sa computer. So yung computer na yan, ilagyan ng capacitor para masuportahan yung mga applications na ginagamit. At isa pa ate, alam mo ba, pag nag-save ka dyan at pinatay mo, hindi mo mareretrieve or makikita yung data na sinave mo kung walang capacitor pag ulit na computer na yan. Kasi, para mabuksan mo yung file na sinave mo sa computer na yan, kailangan ng capacitor. At isa pa, ito sa keyboard na to, ginagamitan din yan ng capacitor. Bawat key sa keyboard ay merong iba't ibang capacitance or the same na capacitance. Pag pinindot mo siya, mababago yung capacitance niya at madedetect yung computer. Pag na-detect siya ng computer, lalabas na yung letter na pinindot mo dito. Mate, tingnan mo yung itsura ng capacitor para Siya, yan, ganun ang itsura niya. maliliit lang siya pero mahalaga yung ano niya. Mahalaga yung naitutulong niya sa ano, Oo. computer. Maliit pa yung capacitor na yan. Kaya nyo mag-store ng energy na kailangan para masuportan yung mga applications na ginagamit mo sa computer. Kaya ang dami nakabukas at kayang-kaya siya ng computer dahil sa capacitor. Pero dito naman sa server, may limit yung ano. Kapag marami siya na binubuksan, naghahang. Hindi tulad sa ibang piso namin na kahit ilang isang hindi tulad ng panagamit. Ano? Sige tayo! Sige, para. Yay! Salamat. Diba? Gapo. Galaw. Yan. Dapat bago na naman ulit. Bawat galaw. Alam mo ba sa atin na yung ginamit na camera doon ay merong capacitor? Oh? Alam niyo ba Manong, yung ginamit na camera kanina doon ay ginamitan ng capacitor? Hindi na. Kasi dun sa, di ba sa camera, merong flash yun. Yung flash, nangangailangan siya ng maraming energy para umilaw. Di ba karaniwan sa mga camera, meron siyang 4 na battery or 2. Yung mga batteries na yun, parang hindi niya kayang supplyan ng enough na energy yung flash ng camera. So, kailangan ng capacitor para mapagana yung flash. Di ba may maririnig na tunog pag kukuha ka ng picture? Oo, yun yun. Yun yung indicator o yung sign na nagcha-charge yung capacitor. At di ba pagkatapos ng tunog na yun, may isa pang tunog na mas malakas na naririnig. Yun naman yung indicator na nag-release na ng energy yung capacitor. So pagka-release niya ng energy, magka-flash na yung camera at iilaw na yung camera.